Miyerkules, People's Day sa BTAC Headquarters. Agad nakaagaw ng aming pansin ang magkaibigang Alan at Alex. Sa kabila ng kapansanan, mas pinili nila huwag maging pabigat sa kanilang pamilya. Magtatrabaho bilang masahista sa magkaparehong kumpanya sina Alan at Alex. Ba't kayo nandito sa akin? Kasi po sir, yung DOH po nagbaba ng bagong ordinansa na kailangan daw magkaroon ng lisensya ang mga masahista. Mga masahista, oh. Yes sir. Kaya lang, nasa trabaho na po kami, binubulabog po kami sir. Pinag-aralan mo to sa Opo. Dagupan. Apo, Anong hinahanap sa'yo? lisensya po. Anong klaseng lisensya? Yung galing sa DOH po. Reklamo nila ang mahal na paniningil ng isang massage training center na inarekomenda ng kanilang pinagtatrabahuang massage parlor. Magkano ang bayad? 7,000 mo sir. Pinaghahanap buhay lang kayo. Magkano kinikita niyo sa pagpamamasahe sa isang araw? Pinakamaliit, 150 o 100. Pinakamataas? 600 na siguro sir. 600. Bagamat meron ng sertifikasyon sina Alex at Alan mula sa TESDA at diploma mula sa Area Vocational Rehabilitation Center na sangay ng DSWD sa Dagupan. Kinakailangan pa rin daw ang training para makakuha ng lisensya mula sa Department of Health or DOH. May test na naman na po. Hindi raw sir, hindi raw. Bakit? Hindi raw accredited ng TESDA. Sino may sabi? Ngayon. Ang mga taga-DOH. Patingin ako. So, anong gusto mong gawin ko rito? Sana sir, may patigil yung mga paniningil nila ng ganyan kasi maraming nadadamay eh. Alright. Listen up. I want you to investigate first and foremost yung process nito. If I find out exactly kung meron nga talagang kautusan sa DOH such as this. Alam ko may consideration ng DOH ang gobyerno sa mga kapansanang kapareho nito. Napakahirap po yung trabaho natin sir eh. Pawis ang puhunan namin dito eh. Alright, sige. Bagamat kinikilala sa ibang bansa ang sertifikasyon mula sa TESDA, hindi ito katumbas ng isang lisensyang nanggagaling mula sa Department of Health. I think the OH is still required additional training for their accreditation process. And we have to respect that also. Kasi pag mga about healthcare, sila talaga ang may mandato galing sa gobyerno talagang magpatupad. Agad na pumunta ang bitag sa DOH para mabigyang linaw ang katanungan nina Alan at Alex. Ang paglilisensya natin sa mga massage therapist ay nag-umpisa pa noong 1950s. Bago ka makapag-practice o makapagbigay ng masahe sa ibang tao, pribado man o hindi, kailangan merong sasagot sa'yo na isang batas. Ito yung Presidential Decree number 856 para masiguro namin na ang mga mamamayan natin ay ligtas sa kanilang mga kamay. Paliwanag ng DOH, hindi competency, kundi healthcare ang inarekomenda nilang training para sa mga masahista. Hindi lahat may karapatang magbigay ng masahe sa ibang tao kasi may mga healthcare issues tayo para dito. Baka mamaya meron kang tamaan sa parte ng katawan, magkaroon ng apekto sa taong minamasahe, sino yung sasagot? Kaya ito ay isang licensed profession kung sabihin natin. Subalit aminado ang DOH na ang lahat na 14 na accredited training center nila ay pawang pribado. You will undergo the training. Kaya lang po iba-iba rin ang rates ng bawat institutions. Hindi naman natin yun makontrol, although meron naman pong provisions yan kung bakit ganun kamahal ang kanilang sinisingil. Bukod dito, isa sa mga requirements sa pagkuha ng lisensya mula sa DOH ang pagkakaroon ng high school diploma. Ito rin ang inareklamo ng mga grupong sumusuporta kina Alan at Alex, tulad na lamang ng National Council on Disability Affairs. Karoon kami ng pagkukulong tungkol dyan, uli ng ating mga blind mansures na kung maaari ay bigyan sila ng reasonable accommodation para naman sila ay makasabay dito sa administrative order na ito ng DOH. Dahil nga po most of the blind are not high school graduates or they did not even undergo schooling. Tinanggal po namin yon for 1 year. Meron po kaming moratorium. Papayagan po namin silang kumuha ng eksaminasyon
para malaman din nila ano yung tamang masahe. Alam mo, isa itong alalahanin. Although ngayon ay ginawan ito ng moratorium, nandun pa rin ang takot ng ating mga kapatid na mga bulag na sa susunod paano. Lumalabas na dahil sa kanilang kakulangang pisikal na aabuso sa mga taong may kapansanan. Sinamahan ng bitag sila Alan at Alex sa tanggapan ng National Council on Disability Affairs. Payo ni Deputy Executive Director Mateo Lee Jr. kina Alan at Alex na ituloy ang pagkuha ng lisensya sa DOH. Imbes na kumuha ng pagsasanay sa pribadong training center, gamitin bilang basihan ng sertifikasyon mula sa Area Vocational Rehabilitation Center. Report nila sa amin para sunatan namin. Yung talagang actual na dininay sila. Na hindi sila pinayagang mag-exam. Para matawag namin yung attention. Isinusulong ng National Council on Disability Affairs ang isang dialogo sa DOH upang bigyan accreditation ng National Vocational Rehabilitation Center at Area Vocational Rehabilitation Center. Nagpapacilitate kami ng dialogue between DOH and the blind masseurs. Ang hinihiling nila, magkaroon ng isang accrediting center para sa mga blind. At siyempre ito ay yung tamang institusyon na nakakaalam ng kanilang kalagayan at kung paano sila ipoprovide ng serbisyo at accreditation. Siyempre, yun yung National Vocational Rehabilitation Center. Yan ay para sa mga persons with disabilities na gusto ng mga vocational training. At ang isa sa ino-offer nila ay massage. Sakaling maaprubahan ang National Vocational Rehabilitation Center, ang siyang magsisilbing natatanging libreng training center para sa mga visually impaired na masahista tulad nila Alan at Alex. Itong mangyari, i-allow nila yung NVRC na maging valid yung diploma ng mga nanggaling doon. Bigyan na nila ng lisensya na hindi na kailangan magbayad ng kung ano-ano. Patuloy na nakikipag-ugnay ng DSWD sa DOH para magkaroon ng training centers na pampubliko at protektado ng gobyerno. Layunin ng segment na ito na mabigyan prioridad ang pangangailangan ng sektor ng persons with disability, partikular ang mga visually impaired.